Hello ulit sa inyo mga fellow fish keepers at good morning sa inyo kasi 10 AM ngayon dito sa amin sa UK. At gagawin ko ngayon is update ko lang kayo dito sa ating 9-gallon Flubal tank or 37-liter tank na Flubal. Flubal Flex siya at dito ko lang siya nabili para at least easy setup na starter kit siya at para hindi na ako masyadong pang bibili ng yung pang gagamitin para makapag-setup tayo ng tank. Later on, gagawa ko siya ng review kung ano yung nagustuhan ko sa kanya at saka yung medyo ayaw ko rin sa kanya at kung ilang isda lang din ang mailalagay natin dito. Yan. So, itong ating tank is almost 3 months na at yun nga, naglagay lang tayo ng 3 isda, 3 platy. So far, so good at nagsasucess naman yung ating pag-alaga ng isda dito kasi meron na tayong fry. Nakakita na ako ng 2 fry dito sa ating tank. At sa tingin ko yung dahil kaya tayo nag-succeed dito sa ating tank, yung nag-start tayo ng tank is because hindi natin agad siya lilagyan ng isda. At 3 isda lang yung lilagay natin, 3 platy. Kasi yung bio load ng pagka masyado tayong maraming pinapakain, masyado ring maraming pupu, doon talaga yung nagkaka-ammonia spike. Tsaka syempre yung ating pag-water change, yung routine natin, na ginagawa ko naman talaga din dati pa sa Pilipinas na medyo subo ko naman na effective naman siya na 20% of water twice a week para 40% yung binabawas ko. At lalo nga dito is yung temperature is malamig. Pag galing sa gripo yung tubig, talagang malamig siya. Pagka pinalitan natin, drastic yung pagbabago ng parameter o yung temperature ng ating tubig. Kaya dahan-dahan lang din ako magpalit ng tubig. I let the water sit in muna at naglalagay lang ako sa mga container, yung PET bottles lang na ganun. Para at least hindi siya talaga malamig na tubig. Tapos 20% nga lang. Every water change ko, 40% in a week. So, ano ba, nag-water change ako ng Monday. Sunod ko na nun is Thursday. At the following week naman, gano'n na naman ulit yung susundin ko. Yan. Tapos, regarding do sa ating plant na Java Fern, okay naman siya. At tama naman sa tingin ko yung dosing na ginagawa natin. Kasi itong TNC Complete is 1 ml per 10 liters. So, 37 liters nga itong ating tank. So, parang 4 ml dapat yung ilalagay natin siya sa kanya, di ba? Dahil because of the volume of water. Pero hindi ko nga sinusunod yung kasi dahil konti nga lang yung plants natin para bang common sense lang na konti lang naman yung i-feed natin na plant. So, ang ginagawa ko, 1 ml lang yung nilalagay kong na fertilizer nitong TNC para 10 liters of water lang, parang ganun lang yung ratio ko kasi nga konti lang yung halaman. And so far nakikita ko naman nag-grow yung ating halaman. Tsaka yung pagpo-propagate niya kasi nung nabili ko kasi to sa pet store is meron na siyang mga baby plant doon sa leaf. Kasi pagka nag-start magkaroon ng baby plant sa leaf, nangyayari kasi dyan deficient siya. It's its way na para makapag-propagate, para hindi mamatay. Pwede kasing mamatay yung mother plant, pero nakapag-propagate pa siya ng ibang baby plant. Kaya ganun lang yan. Ang way of propagation talaga niya, pagka healthy environment, tsaka yung tama yung pagbibigay natin ng fertilizer, pahaba lang ng pahaba yung rhizome, tsaka parami yung rhizome natin. So far, yun nga. Maganda naman yung dosing natin. Kaya, medyo ano kasi yung tani natin kasi kadadagdag ko lang nung pine cone na bago. Kaya medyo talaga brown na brown yung tubig natin. At gusto ko nga kasi talaga sa aquarium may tannin. At kung mapapansin na lang siguro sa video, yung tip ng leaf ng Java Fern, medyo iba kulay, medyo darker green siya kasi humahaba yung leaf niya. So kung hindi pa naman na-reach nung leaf niya, yung talagang full growth ng leaf niya, yung pinakalaki ng leaf niya, makakakita kayo ng gano'n. So huwag kayong matatakot na baka masyado na expose sa light. Actually, humahaba yung leaf. Yun siya. And then, ginagamit ko pa rin ito sa water change natin, Flubal na water conditioner na may herbal to, na magko-coat lang din doon sa isda para at least hindi siya ma-shock pagka nag-water change. Ito pa rin ginagamit. At ang pinaka-topic nga pala natin kasi ngayon, di ba sinabi ko noon na maghanap ako ng live food kasi nga doon sa Pilipinas, live food yung ginagamit natin. Ang live food sa atin mas madaling mahanap, mas madaling mabili, pero dito napakahirap. Kaya nagsimula lang tayo sa flakes. So ito yung pinapakain ko. But syempre, parang tao lang din pagka laging ito yung kakainin mo, 'di ba? Hindi naman din healthy. Dapat variety rin yung kakainin natin. Kaya
Although meron yata itong crude protein, yun yata yung tawag dito eh. So hindi ko pa nabasa yun sa likod eh. Ang major protein source talaga pagka live food talaga eh. So wala talaga akong mabili dito. Kaya ginawa ko, bumili lang ako ng frozen bloodworm. So eto siya. Ang presyo nito dito is 3.49 pounds. So yung 3.49 pounds is around 250 pesos sa atin yung ganito. Marami naman na siya. Yan. Parang tablet lang siya, di ba? Ganyan. Tapos igaganon mo lang, makukuha mo na. Ngayon, ito yung frozen bloodworm. Nilagay ko lang dito. Yan, makita nyo. Yan. Andyan lang naman siya. Tapos binabalik ko lang siya sa freezer para hindi siya masira. So, naka-freezer itong frozen bloodworm natin. Ngayon, magpapakain ako. Pakita ko sa inyo kung kaano ko lang sila kadami pakainin. Kasi yung mga isda naman natin is maliliit lang din yan. So, medyo pamelt ko muna yung ice kasi galing nga ito ng ref, direct to sa freezer, and then magpakain tayo nitong ating bloodworm. Ito na ngayon, na-defrost na natin yung ating frozen bloodworm. At bago pala tayo maglagay, gumamit nga rin pala ako ng quick start sa mga bago nga lang pala sa channel. Dati ang ginamit ko si Chem Stability. So 7 days, dire-diretso akong gumamit ito. At yun nga yung parang sa stability lang, pwede na kayo mag-add ng isda kung gusto nyo mag-add din agad. Pero syempre, konti lang i-add yung isda dahil nga sa bioload para at least hindi masyado kayo magpakain. Less din ang pupu para hindi kayo mag-ammonia spike. Tapos hanggang maubos ko lang tong bottle. So tinabi ko lang tong bottle para at least sa reference din natin pag nagtanong kayo. At ayun nga, gagawa na lang din natin review yung mga products na binili natin. Katulad nitong TNC Complete, Quick Start, tsaka itong Flubal na water conditioner. Yan. So ngayon, ito yung bloodworm natin. So konti-konti lang ako maglagay. Yan. So i-ano ko lang naman yan, i-drop lang natin diyan. So yan. Yan, nakita nyo, gustong-gusto ng isda talaga. So yung isa pa lang ang nakakuha, kita nyo, ang laki ng bloodworm. Yun, in-engulf niya na lahat. So yan pa lang, isa lang yan. Actually, sapat na yan para sa kanila. So kailangan lang nating i-feed yung dalawa pa. So kuha ulit tayo dito. Kuha tayo. Then, antayin lang natin lumapit-lapit yung iba. At medyo kasi sila malayo. Ayan, meron ng isa lumapit. So, lagyan lang ulit natin. Ayan. Ayan. At hindi yata nakita ng isa. Ayan, nakita na. Ayan. Ayan, kumain na rin. Ayan. Sa tingin ko, buntis din tong isan to eh. Ayan. So, magdagdag lang ako ng konti pa. Then, yun na yung pakain natin. Tapos, kung magpakain lang ako ng ating isda is every other day lang naman. Yan. So, yan. Lumapit na ulit yung isa. Maglagay lang ulit ako. Konti pa. At ito naman, hindi naman agad masisira. Pagka naman nakita nila, dahil konti lang naman tayo magpakain, hindi naman tayo worried na mag-overfeed din. Yan. So, yan. Ayun, nakakita na yung isa. Ayun, kinain na rin. Yan. Ganyan. Tapos, meron naman tayong snails din dyan eh. Kumbaga, yun pa lang yung ating cleanup crew pa dito eh. So, meron kaming napagtanungan doon sa pet shop nga na pwede tayo makabili ng shrimp later on. So, Neo Caradina shrimp or cherry shrimp, blue shrimp at yellow shrimp. Tapos, meron pang green na ganun eh. So, later on, update ko kayo pag nakabili tayo nun. Yan. So, salamat nga po pala sa panonood sa aquarium channel po namin ng anak ko. At sana, subaybayan nyo po itong aming tank dito na Flubal 9 na gallon tank. Then, yun nga, gawa na lang natin ng review yung mga ginamit natin para at least makatulong sa inyo. Makapagbigay ng insight yung experience ko rin mula sa Pilipinas hanggang dito na nag-aquarium tayo. So, stay safe po kayo dyan sa Pilipinas.